Morning swim sa dagat. Monday morning, walang tao. Usually like hapon, same time, ang dami naliligo eh. Ito na yung off-peak day ng LU. Alam ko nga every Tuesday sinasara dito lahat yung mga kainan. Kasi as in wala talagang customer. Sayang lang daw lahat pag inopen. So ito po siya. Ayan na yung sunrise. Ganda. Kabsat. Ito yung mga surfing school. Morning swimming kami. Ito yung last full day namin dito. Magtutour kami mamaya. Bukas uwi na. Day 4. Welcome to day 4. Gusto niyo ba mag beach volleyball? Beach volleyball. Bukang liwayway. Let's go. Kami lang daddy ang swimming. Hala daddy malakas. Pag ako babasa to. Ayoko. Magsiswimming muna kami, mataas ang wave. Medyo high tide. So, bye-bye. Bigyan ko kayo kay Andy. Baka kasi pag sinampal ako ng waves, matapong ko tong cellphone. Bye-bye cellphone. Sige. Lipat kami ng ang lalim ng dito eh. Lipat kami ng location. Dito sa tapat ng kabsat, napakalalim. Ang lakas ng high tide. Grabe nangahatak yung wave. Nangahatak yung wave. Pakita ko sa inyo. Ayun o, tingnan nyo. Sobrang lakas niya. Si Andy. Ayun. Si Daddy lumusong. Malalim, Daddy. Andy, dito ka na. Same? Daddy. Dito na lang ginawa ko. Umupo na lang ako dito sa dalampasigan. Nakakatakot eh. Tinatangay ako. Ayan na ang araw. Morning sun. Ay, inabot ako. Ayan na, morning sun. Nandun si Andy. Relaxing din naman yung tipong sasalubungin mo yung yung alon. Yung si Daddy Morning, paaraw. Sarap no? Sana araw-araw ganito yung paaraw mo sa beach. Tinatapon pa talaga ng alon. Yung mag-ama ko. Background.
Here comes Andy. Sumama na siya kay Daddy. Dito yung mataas na rin ang araw. We're back sa hotel for yung complimentary breakfast nila, yung free breakfast. After neto, susunduin na kami ng aming tricycle tour. Around, ano pa lang, 6:50. So we still have 1 hour and 10 minutes before kami pick upin para mag-start na ng tour. Ito yung barbecue kagabi leftover. Hininit ni Daddy, pinarito niya dun sa kitchen ng hotel. Good job, Daddy. Gutom na gutom ako. So ito yung ating attire sa tour. Kailangan na maaliwalas, Daddy, kasi mainit. Tapos, rash guard, bring your rash guard kasi masusunog tayo. Pero saka natin isusuot pag maliligo na tayo. Papatong na lang kung anong meron tayo. Like ako, nakabikini ako dito sa taas. Papatong ko yung rash guard ko. Kasi masusunog tayo dito. Feeling ko 1 or 2 tayo magsiswimming sa Imuki. So, katakot-takot na sunscreen dadaling ko. Lalagay natin sa tenga lahat. Daddy, ano mo? Juice, ha? Sakit ang tiyan ko. O, juice tayo lahat. Saka na magkape. Sumaktang tiyan ko sa cheese ng grabe, El Union. Yung grilled cheese sandwich. Hindi sa bakit yung tiyan. Oh, so, tinalo ko ni Andy. Ewan ko ang hina ng tiyan ko kahapon. Twice akong nagising para mag-poops kagabi. So, 3 times ako nag-poops. Buti na lang Arsiflora to the rescue. Kaya kayo, if you are traveling with kids, or kayo, kahit sino, kahit couple lang kayo, or family, always bring Arsiflora. Super helpful siya. Kasi you wouldn't know kung paano magre-react yung tiyan ninyo sa mga food na kinakain ninyo. Same what happened to me. I felt better nang nag-ko Arsiflora. Mag-send ka din ng link para mabili nila. Hindi na bibili naman yung sa kahit anong be. Hindi nila Butika. alam ang Kahit nga local Kasi may generic noon. If you will buy sa Mercury or Watson's, Ursiflora talaga. Merong generic noon sa mga local sa local bakery. Local butika. Kain muna kami. Here comes breakfast. Complimentary breakfast. Sino? Go. Lagyan mo na dyan. Palit plato muna tayo. Go. Gitna niya yan. Ha? Ayan, back sa room and yung mag-ama ko kumakain pa doon ng breakfast. Pakita ko sa iyo ang aking OOTD. Ayan. Syempre, cycling lang. And ito, bikini to. Tapos patungan ko lang na rash guard pag nag-swimming na kami sa Imuki Island. Kasi baka mag-swimming kami sa Imuki Island, which is yung last stop ng tour. Mga 1 yata or 2, I don't know. Estimation ko napakainit nun. So, isang patutak na sa sunscreen at saka magra-rash guard kami para hindi kami masunog. May shades naman, may sombrero naman si Andy. Yun lang si Daddy, walang shades, walang sombrero. Naiwan niya kasi. Waiting kami ng tricycle. Ito kami sa may gate ng hotel. 1. Lumipat kami, nandito rin sa bawat street, parang nandito sila lahat. Lumipat kami ng street, meron ding performer dito. Ang haba yata ng parada na to. Ayan kasi ang mga tree dito ay tinanim ng mga residents. We are here. Baba na.
Ano to, parang, aray ko, ito yung version ng Bohol, Daddy. Nung sobrang deforestation ng taong, ayun ko anong taon yon. Picture muna ako dito. Tinanim tang ng mga residents. Ha? Sa tricycle? Ang ganda na. Ano? Ano? 1, 2, 3. Buti naramdaman ko inaantok siya. Sabi ko, hindi ka pwede matulog dyan. Malaglag ka. Daddy, dito mga kami. Dito na lang. Ito. Andy, doon ka. Ayaw? Ano yung dalawa? Siyempre, sasama. Saan ba ako papwesta? Tapos doon tayo sa kabilang side naman. Andy, dito. Kami lang na Daddy. Wala sinakita yung forest. Kasi pag ganun, paano yung side tricycle niya eh. Taga lang. Paano? Pwede mo naman kasi. Ay, oo nga, no? Sa pwede. Kaso nga, pag ano ngayon, kaya niya eh. Siya na lang kasi pa. Itutok mo na lang sa amin, naka-play na yan. Ito yung ano? Forest. Apo. Gano'ng haba ito? Hanggang saan ang katapusan nito? Hanggang dulo pa? Oo, Pero hindi na tayo pupunta doon. pupunta doon, doon tayo, diretso doon. Diretso, para makita natin. Punta sa bahay na bato. Sige, tara. Para mag-video ko. Picture ako pa pataas. Pwede tanggalin mo, ay, ramin ko yung picture mo. Ito. Tatlo kayo dito sa gitna. Tatlo kami sa gitna. Huwag na. Ayoko sa gitna. Saan? Ayaw mo? Yung mga sasakyan na Lahat ng guest ko ganun. Makikita yung kanya. Ay, yung mga taas na ganun. Dahil sige, ganito na lang kami. Pero ayoko dyan ha. One, two. Mami, 1, 2. Ayoko, dami sasakyan. Taas, 1, 2. Bakit mama? Mga dati. Bakit di ba? Adriana P. Sabi mo yung mama. Oo nga. Lukat mo. Okay na kami. So baybayin natin ang kahabaan ng man-made forest ng Almeida Street, Barangay La Luna. Lamig, malalaman yung nandito na kayo kasi malamig na siya. Kasi tinabunan siya, para siyang arko ng mga puno. Maganda siya sa personal. Akala ko sabi ko typical na ang ganda oh. Para ka sana sa movie na Hobbit. Ito pala, sa malaman. Ito ang kahabaan ng man-made forest. Kaya nang ibig sabihin na pinagpalit sa malaman. Ito ang reforestation. May nakalimutan ko yung taon na research ko to may baka. Na para daw proteksyonan sa erosion, landslide, nagkaroon ng decree na makikiisa ang lahat ng mga residente that time, parang taong na yon, na magplant ng trees dito sa area na to. Kasi nga may mga bundok yan surrounding just to protect any yun nga, yung mga sakuna na erosion, landslide. So ito, nabuo ang man-made forest kasi nga tinanim lahat yun ng residente. Yung nadaanan natin. And since ang dami sasaking nadaan, talaga yun, buwis buhay na magpa-picture dyan. So let's go sa next destination, next stop ng tour na ito. 1 down. 1 down, 4 more to go. Bahay na ba to? Next stop, bahay na ba to? Ayan you will see a lot of like this. Kasi parang yung buong bayan, tinaniman talaga ng trees. Yung Almeida Street lang yung maganda, photogenic, kaya yun ang pinuntahan ng mga turista. But technically, lahat nagplant ng trees sa mga residents all around the lungsod.